guys, welcome. Gawa lang kami ng content kung paano kami napunta dito sa Canada. Kasi baka may mga interesado, syempre makatulong na rin. So, paano tayo napunta dito sa Canada? Ayun nga, through Airplane. private consultant na nag-post sila ng work permit, Lamia, na kailangan nila ng supervisor, manager na papunta dito sa Canada. May ready Lamia sila. So, under LMIA ako and OWP si husband, si Mr. Pwede siyang mag-work multiple jobs. Ako, under lang ako na employer na Nagdala sa amin dito. okay. So, ayun na nga, nung nakita ni Mrs. yung post nila na LMIA, so, nag-try si Mrs. Nag-message siya sa agency. Then, nagpa-assess kami kung magkano magagastos, kung anong kailangan, requirements, everything. Kung kaya ba ng budget ang mag-agency kasi 'di ba? Magastos Alam talaga. naman natin na pag nag-agency. Actually, magastos. hindi talaga siya agency. It's private consultant, kaya medyo magastos. At yun, nung na-discuss na yung kung magkano magagastos, ganito, yun, buo naman yung loob namin na ganun kalaki yung magagastos. Kaya, para i-line up ka sa interview, kailangan mo muna magbayad ng 3,000 dirham. So, ayun, nagpa-line up kami para sa interview ni Mrs. Si Mrs. yung nag-apply. Then, nung nagpa-assess kami, so may naka-line up silang for na interview from employer dito sa Canada. So, ayun, January na interview si Mrs. Then from then, nag-antay kami ng result. Nag-antay ako ng result kasi ng interview. from the time na na-interview ako, hindi naman agad-agad malalaman kung pasado ka o hindi. Kasi sa naalala ko, mga ano kami nun, pito ata kami in interview as managerial position. And from interviews, after 2 weeks, lumabas yung result and pasado nga. Then another 2 weeks, I think, or 1 week, lumabas naman yung job offer. Kasi mag-aantay ka ulit kung kailan i-send ng employer yung job offer mo. Then after job offer, another waiting game sa LMIA naman. May LMIA na yung company, kaso under your name naman. So ipapangalan sa iyo yung LMIA. So mag-aantay ka ulit ng weeks din yun. Ayun, documentation, dire-diretso naman yung process niya. O basta i-provide nyo lang kung ano yung hinihingi documents. Kasi the more na mas mapaaga yung pag-submit mo ng mga documents is the more na mapapaaga rin yung lodging mo. Lodging is yun na yung ipapasa ng agency natin. Dapat kumpleto lahat and pulido yung requirements bago nila i-lodge sa portal ng IRCC at dun na i-base and malalaman ang result kung approve or refuse. Then, thanks God, at after 2 months, it took us 2 months bago nalaman yung result and approve siya. Finally. And magkasabay kami. Kasi there's an instance na pwedeng mauna muna si main applicant, then saka ma-approve si husband. So, by God's will, na-approve kami ng sabay, which is talagang super thankful kami kasi yun yung pinagpipray namin is magkasama kami nga alis ng Dubai. Kaya, yun, sa mga interesado po na mag-agency rin gaya namin under LMIA and OWP,
ito lang po yung mga ma-advise namin. Gumawa ako ng list para wala kaming makalimutan. First, syempre, dapat totoo to. Mentally, physically, spiritually, and pinaka-importante, financially. Ano kayo? Ready. Kasi wala man kayo nung buong amount na sinabi ng agency nyo, at least kung may trabaho kayo, meron kayong mapagkukunan monthly kasi hindi naman siya all in yung pagsingil ng agency. Pangalawa, babe, take the risk. Gaya sa agency namin na may 3K nga na commitment fee bago ka i-line up sa interview. May mga iba kasi 'di ba na pag nalaman ng kailangan mo nang magbigay ng 3,000, 2,000, hindi ko alam sa ibang agency. Unang papasok sa isip natin is Scam. scam. Baka scam, So, baka masayang. bakit kailangan nating magbayad para sa line up for interview? Which is, ayun yung ginawa namin. Nagtiwala lang kami. So, Tiwala and risk nga talaga na kung talagang pangarap mo or desidido ka na mapunta sa lugar na kung saan mo man gusto, mag-risk ka. Either may magandang result or wala, tanggapin mo para nga wala kang pagsisihan bandang huli. Third, yun, kumpletuhin nyo agad ang mga requirements na hinihingi para ma-lodge ng mas maaga. Take note na mas high chances ang ito, pinaka-advice namin kasi based sa experience namin, ito yung nakatulong talaga. So, bukod sa mga basic na requirements like NBI, police clearance, school credentials, ito yung pinaka feeling talaga namin and na naitulong sa amin is yung property. Kahit isang property sa Pinas. na nakapangalan sa inyo, sa mag-partner or sa main applicant. Kasi ako ang main applicant pero ang may property sa amin is si Mister. May siya, lot ba May yan? lot lang naman na nakapangalan sa akin. Nakapangalan ayun sa kanya. Sabi din nung agency, ayun yung pinaka malaking points kaya na approve yung aming Disclaimer lang, pero sa amin kasi yun yung naging reason. Kasi, swear, wala kaming bank statement na binigay. So, malaking points na yung sa property niya. Well, meron naman kaming maipipresent na bank statement kaso late na. Pero kung hingan man, meron kami. Pero, based dun sa nilodge na application sa amin is wala kaming bank statement. And, kahit yung home ties din, yung family. home ties talaga yung pinaka Mga picture lang ng family mo, family niya, nakasama family ko, mga kapatid mo, yung may ma-prove lang na may babalikan ka sa Pilipinas. So, yun. Cat or dogs or pets, any pets, kasama yan sa home ties. Forward, yun. At ganito namin tinake yung pag-apply namin sa Canada, dito sa Canada. Huwag masyado ma-excite and enjoy nyo pa rin ang work or kung ano man ang ginagawa nyo while waiting para hindi kayo magka-anxiety kakaantay ng results kasi nga nakaka-stress mag-antay ng result. Although mabilis na yung sa amin medyo mapapaisip ka na ano na bang process, meron pa bang pag-asa or wala, ma-approve ba or hindi. So, while working, enjoy nyo pa rin siya habang nag-aantay kayo ng every process ng application nyo sa Canada. And fifth, yun, trust the process. Masasabi ko lang to sa mga co-applicants ko sa agency namin at kilala namin sila. So, syempre depende rin yun kung paano nyo sila nakilala kasi kami, bina-crown check talaga namin yung agency namin and proven naman na may mga napaalis na sila bukod sa amin. So, yun lang yung naging batayan ko na itong agency na to is legit. So, importante pa rin na mag-background check kayo sa agency. Ito yung pinaka-importante. Prayers. Kasi, nung nag-apply kami from the start,
araw-araw, which is araw-araw naman kami nagpe-pray. Pero kasama talaga siya, dapat araw-araw kayo nagpe-pray and nagsisimba. Kasi makwento na lang din namin na ikaw na magkwento, Ben. Oo, na galing kaming simbahan. Kakalabas lang namin, kakasakay lang namin na pasakay pa lang kami ng metro. Biglang may natawag kay Mrs. Yan, yung pala yung taga-agency. Then, may balita na approve na daw kami. So, Kasi dapat 6 months pa yung aantayin Yun yung, may mga every bansa, meron silang timeline kung gaano katagal yung agent or yung application mo after lodging. And ang Dubai is until 6 months bago ka ma-approve. May possibility ka na medyo maaga. Pero nagulat kami kasi within 2 months pa lang after namin magsimba, nasa metro pa lang kami noon. Tumawag agency namin and approve na yung application namin. Kaya, thanks super. God. Yeah. Lord. May add ka pa? Ano pa? May mga tanong po. May oras pa kami para mag-reply sa bawat comments. So, comment down below. And paki-subscribe na rin po and like yung page namin. Though wala pa naman kami masyadong subscriber. Wala pa talaga subscriber. Okay, see you guys. See you sa next time. Bye.